Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Laging tinatanggap ng Diyos ang nagbabalik loob at inaaliw ang nawawalan ng pag-asa. Iwan mo na ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka na sa kataas-taasan. Talikuran mo na ang gawang masama, at kamuhian mo ang kanyang kinasusuklaman. Sino ang magpupuri sa Panginoon sa daigdig ng mga patay? Ang mga buhay lamang ang maaaring magpuri sa Kanya. Ang mga patay, sapagkat sila'y wala na, ay di maaaring magpuri sa Panginoon. Mga buhay lamang at malulusog ang maaaring magpuri sa Kanya. Kay laki ng pagkahabag ng Panginoon, anong dali niyang magpatawad sa nagbabalik loob sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi naninlang. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at sa aking natamo
ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Sambayanang tapat sa Diyos ay magpupuring malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanya, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng ika-8 linggo sa karaniwang panahon, 2 araw bago po tayo pumasok sa panahon ng Kwaresma. So sana po ay okay lang ba kayo? Tinatry ko po na masanay na pa rin naman, ongoing pa yung therapy at sana hindi kayo ma-distract sa salita ng Diyos na mas marinig ninyo at mas maunawaan ninyo.
Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Tingnan nyo mula ulo, mukhang paa. Tingnan nyo nga. Mayaman ba, mahirap? Sige, tingnan nyo lang. No? Mayaman ba o mahirap? Kasi lahat tayo, no? I'm sure, lahat tayo dito gustong yumaman. Talagang iba sa inyo, yumaman na nga kasi nagpursige talaga kayo, no? Nagsikap kayo, nagpundar kayo, nagtrabaho kayo talaga, no? Na matindi, mga nasa online natin, mga nasa abroad, talagang hindi lang isang trabaho ang pinapasok, kung makaka-sideline pa, magsa-sideline pa para lang kumita, makaipon ng marami, makapagpadala dito, makapagpundar, no, ng mga ari-arian dito. Paano yan? Narinig natin sa ating ebanghelyo, mahirap makapasok sa langit ang mga mayayaman. Tingnan ulit ang katabi. Ikumpara ang sarili. Sino ang mayaman? Sino ang mahirap? Masama bang yumaman talaga? Kasi sabi dito, no, mayroong isang lalaki na gustong sumunod kay Jesus. At gusto niyang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyang magkaroon ng buhay. Ang sabi, ang lalaking ito ay napakayaman. Hindi naman siya masamang tao po, no? Kasi sabi dito, sinusunod naman niya lahat ng kautusan. Kasi yun yung una. Sundin mo ang kautusan, sundin mo ang utos ng Diyos, makakapasok ka sa langit. Pero sabi dito, may isa pa, no? May isa pa. Gusto mo ba talagang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto mo ba talaga na magkabuhay ka? Sabi niya, okay, may isa pang kailangan mong gawin. Okay ka na doon sa part na sinusunod mo ang mga utos ng Diyos. Pero may isa pa. Kung gusto mong sumunod sa akin, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi ito. So, ano ba? Aalis ka rin ba dito na malungkot katulad ng mayaman? Kasi nahihirapan siya, no? Dahil nga, siguro, yung tinatawag nga nating attachment natin sa material things, na-attach na siya doon. Sabi ko nga kanina sa umpisa, no? Mahirap i-let go, lalo na kung pinagpaguran mo ito. Pinagsikapan mong maipundar ito. Pinagsikapan mong magkaroon ka ng mga alahas, no, ng mga kung anumang mga palamuti sa katawan. Kaya lang na-attach tayo dito at kung sakali na ito, katulad dun sa mayaman, kung ito ang pumipigil sa atin para mas ma-attach tayo sa Diyos, kailangan natin gawin na i-give up ito. Sabi naman dito, parang binigyan naman ng pagkakataon ni Jesus yung lalaki, di ba? Gawin mo muna yan, sabi niya, no? Gawin mo muna yan, saka ka sumunod sa akin. So, binibigyan pa ng pagkakataon. At ang sabi, para bang maganda rin ang matutunan natin na ang anumang kayamanan na mayroon tayo dito, hindi yan sapat para tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong nga, sa kabila ba ng kayamanan na mayroon tayo, masaya ka ba? Nagiging masaya ka ba? May buhay ka ba? Nagiging masigla ba ang buhay mo? O parang hanggang ngayon, hindi matapos-tapos na gusto ko pa ng maraming kayamanan. Ngayon, marami ngayon yung talagang namumudmod ng kayamanan, namimigay ng kayamanan. Maraming tao ngayon, di ba? Papasok kaya sila sa langit? Maganda rin pag-isipan, sa kanila ba talaga yung ipinamimigay nila? Kasi yung kanila, baka hindi pa nila ginagalaw. Dagdag nga lang sila ng dagdag. So yung ipinamimigay, magandang mapagnilayan, kanila ba talaga yan? O galing sa kung saan, na dahil namimigay sila, nagmumukha silang mabait,
nagmumukha silang mapagbigay. Pero tandaan natin, walang makaliligtas sa Diyos. Alam niya ang intensyon natin, alam niya kung saan yan galing. Kaya sana po, subukan din natin. Unti-untiin din natin kung paanong pinagsikapan natin itong ipundar, darating ang panahon na kailangan nating unti-unting i-dispose ang mga ito. Unti-unting ipamigay, unti-unting alisin ito. Dahil ang sabi nga ni Jesus, para nang sa ganon, unti-unti rin makapag-impok ka ng kayamanan doon sa langit. At yun ang magiging access natin. Pero sikapin natin, dalawang bagay, tuparin natin ang kautusan ng Diyos at mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit sa pamamagitan ng pagdidispose ng mga ari-arian o mga kayamanan natin o inaaring yaman natin dito sa mundong ito. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, mamigay ka na. Di ba? At least, di ba? Namimigay ka na. Kaya kapag humiga ka na sa kabaong, lahat ng titingin sa iyo magpapasalamat at magiging masaya dahil nabigyan mo sila, nabahaginan mo sila ng biyaya o mga blessings na mayroon ka. Amen? Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Ang ating pong itutugon, Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan, naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikihirapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po bukas, pagkatapos ng misa, ay gagawin natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na siyang gagamitin naman sa darating na Miyerkules ng Abo. Lahat po ay naanyayahan makiisa sa rito ng pagsusunog o silab-sala. At sa mga dadalo din po bukas, lalo na sa mga organizations, maaari po kayong magdala ng mga pagkain na po pwede natin pagsaluhan. Yung mga pagkain na hindi nyo dapat kainin sa Miyerkules, dalhin nyo na po bukas. At pagkatapos po ng misa, itutuloy na po natin ang Parish Lenten formation natin. At least bilang isang parokya ay mapaghandaan natin yung mga dapat natin na gawin sa panahon ng Kwaresma. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.